Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang 2016 biography and drama film na hango sa tunay na buhay at pinamagatang Sully. Ang flight captain na si Sully ay nag-send ng mayday signal sa control center dahil ang dalawang engine ng eroplano ay nasira. Sinabi ng kanyang co-pilot na mababa ang kanilang lipad habang papalapit sa New York City at sinusubukang kontrolin ito. Ang mga sakay ng eroplano ay natatakot habang lumilipad sila malapit sa mga residential towers at muntik nang sumabit sa isa sa mga ito. Sinabi niya sa kanyang co-pilot na mahal niya ito at nag-crash ang kanilang sinasakyan. Nagising si Sully na naghahabol ng hininga, na naginip lamang pala siya. Ibinalita sa TV ang matagumpay na paglanding ng US Airways Flight 1549 sa Hudson River. Nailigtas ang buhay ng 155 na pasahero na nakasakay at tinawag ito ng media bilang isang himala. Subalit naaalala pa rin niya ang nangyari. Ipinatawag si Sully at Jeff para sa isang meeting kasama ang Board of People ng NTSB na siyang nag-imbestiga sa insidente. Nirecord ni Charles sa tape ang dahilan ng kanilang pagpunta. Nang binanggit niya na isa itong crash ay sumagot si Sully na isa itong forced landing. Alam nila kung ano ang nais mangyari ng mga ito subalit hindi ito crash. Ang pinakamalaking tanong ay kung bakit pinili niyang maglanding sa Hudson imbes na bumalik sa LaGuardia Airport. Sinabi niya na masyado nang mababa ang kanilang lipad. Tinanong siya kung paano niya ginawa ang calculation at sinabi niyang wala. Ginamit niya ang kanyang mga experience sa halos 1,000 flights sa loob ng 4 na dekada kaya nagawa niya yun. Sinabi ng mga ito na ang left engine ay gumagana pa rin subalit iginiit ni Sully na naramdaman niya na pareho na itong sira. Sa kotse ay pinag-usapan ng dalawa kung paano mapapalabas na masama si Sully samantalang sinasabi ng lahat ang kabaliktaran nito. Kahit ang cab driver ay pinuri si Sully sa kanyang kabayanihan. Kausap sa telepono ni Sully ang kanyang asawang si Lori, kasama ang dalawa niyang anak. Na-stress ito dahil maraming reporters ang nakabantay sa kanilang bahay at nais kunin ang kanyang pahayag. Paglabas niya ng cab patungo sa kanyang hotel ay sinalubong siya ng maraming reporters at nagtatanong kung ano ang nararamdaman niya nang magawa ang isang imposible. Nag-usap muli ang dalawa. Nag-aalala si Lori sa kanyang kalagayan matapos ang insidente. Nababalot siya ng atensyon at ng investigasyon ng NTSB. Tinawagan ni Sully si Jeff na nag-aalala na sa susunod na mangyayari. Nagdesisyon ang dalawa na lumabas muna. Sinabihan siya ni Jeff tungkol sa interview ng mga press kinabukasan. Disappointed si Sully dahil matapos ang 42 years niya sa posisyon ay hahatulan lamang siya dahil sa 298 seconds na yon. Siniguro sa kanya ni Jeff na papatunayan ng computer simulation na tama ang kanyang desisyon at makakabalik na sila sa kanilang normal na buhay. Kinaumagahan ay umupo si Sully para sa interview kasama si Kathy Couric. Tinanong siya nito kung ano ang pakiramdam na tinuturing siyang bayani. Sinabi niyang hindi siya bayani dahil ginawa lamang niya ang kanyang trabaho. Matapos ang interview ay tumingin siya sa bintana at nakaranas ng isa na namang hallucination na bumagsak ang kanyang eroplano sa syudad. Nakipagkita muli si Sully at Jeff sa NTSB. Sinabi ng mga ito sa dalawa na ang isang engine ay gumagana pa rin at gumawa na ng maraming test at simulation na pinatunayang posible pa ring makabalik sa LaGuardia. Itinanggi ito ni Sully at sinabi niya na naramdaman niya na sira na ang dalawang engine at sumangayon dito si Jeff. Subalit ang mga engineers ay hindi naniniwala. At nang humingi ng katunayan ay wala itong maipakita dahil ang mga engine ay na-damaged at nabasa nang bumagsak ito sa Hudson River. Sinabi nila na inilagay ni Sully sa kapahamakan ang buhay ng mga pasahero at nagdulot ng pagkasira sa US Airways. Nang makauwi sa hotel ay tinawagan ni Sully si Lori. Sinabi nito sa kanya na may problema sila sa pera at kailangan na niyang makabalik sa trabaho. Pareho silang nag-aalala. Sinabi ni Sully sa kanyang asawa na maaaring tama ang NTSB at mali siya. Ang ibig sabihin nito ay bibigyan siya ng immediate retirement at walang pension at mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Natakot dito si Lori. Ipinaliwanag niya dito ang nalaman niya sa NTSB at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa, kung bakit sa tubig siya lumapag. Bumalik ang eksena sa araw na nangyari ang insidente noong January 15, 2009. Isa itong normal na araw. Ginawa na ang mga kailangan i-check. Si Sully at Jeff ay nag-take off pagkatapos ng 2 minuto ng take off ay lumipad ang mga ibon sa may engine ng eroplano. Ang 2 engine ay nag-apoy. Tinignan ni Sully ang mga reading at nakitang ang 2 engine ay sira na. Ang mga pasahero ay nag-umpisang matakot. Nakipag-usap siya sa control center at sinubukan nilang ihanda ang runway para sa kanilang landing. Na-realize niya na hindi na ito aabot sa runway at nagdesisyong lumapag sa ilog. Binalaan niya ang mga pasahero upang maghanda sa impact. Sinabihan ng flight attendant ang mga pasahero na ibaba ang kanilang mga ulo at manatili lamang sa kinaupuan.
Muling nakipag-usap si Sully sa control center at ipinaalam niya na lalapag sila sa Hudson River. Pagkatapos nito ay nawala sa monitor ng radar ang eroplano at pinababa na ni Sully ang eroplano sa Hudson River. Balik sa kasalukuyan ay tinapos niya ang isang tawag at nagjogging sa Times Square. Napadaan siya sa isang aircraft carrier kung saan nakasakay ang mga lumang jets. Nagkaroon siya ng flashback na nagpapalipad siya ng jet sa may field at umuusok ito. Nailapag niya ng maayos ang jet at pinuri ng mga kasamahan niya ang kanyang kakayahan. Ang jet na nasa carrier ay pareho ng pinalipad niya. Pumunta siya sa bar at nakilala siya ng bartender, kaya't binigyan siya nito ng maiinom na ipinangalan sa kanya. Nakipag-toast sa kanya ang lalaki at sinabing isa siyang bayani. Pinanood niya ang coverage ng pangyayari sa TV. Isa pang flashback ng araw na iyon na may detalyadong kwento ng mga pasahero. Habang pababa ang eroplano ang mga pasahero ay naghanda na sa worst case scenario. Ang iba ay nagsusulat sa kanilang mga mahal sa buhay, nananalangin at ang iba ay sinasabi sa kanilang kaibigan ang kanilang last wish. Ang eroplano ay lumapag sa ilog ng walang nasaktan at nag-umpisang pasukin ng tubig. Inutusan ni Sully ang lahat na lumabas ng eroplano dahil bukas na ang pinto at lumobo na ang raft. Isinuot ng mga tao ang kanilang life jacket at pumunta sa labas habang naghihintay sila ng tulong. Nakita ng ferry ang kanilang kinaroroonan at lumapit ito upang tulungan sila. Tinulungan nila ang mga tao na nasa kanang bahagi ng eroplano, habang ang waterway boat naman ay sa kabila at pinasakay ang mga tao. Isang NYPD helicopter ang dumating at tinulungan ang mga nasa tubig. Matapos ma-check ang buong eroplano ay si Sully ang pinakahuling lumabas. Lahat ay maayos na na-evacuate at binigyan ng mga kumot. Tinawagan ni Sully si Lori upang sabihing ayos lang siya, samantala wala pang ideya si Lori kung ano ang nangyari kaya't sinabihan niya itong buksan ang TV upang makita ang balita. Sa pier ay binilang ni Sully ang lahat ng mga pasahero at meron dapat itong 155 katao kasama ang mga staff. Pinigilan siya ng mga pulis na naroroon at sinabing ipaubaya na ito sa kanila at umalis. Dinala siya sa ospital. Dumating ang kanyang supervisor at ipinaalam na lahat ng 155 na nakasakay ay nakaligtas. Para siyang binunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Kalaunan ay dinala siya sa isang hotel at niyakap siya ng isang staff kaya't nagulat siya. Balik sa kasalukuyan at sinabi ng babae sa balita na tamang-tama ang dating ng ferry, NYPD at ni Sully kaya't nagkaroon siya ng ideya. Tinawagan niya si Larry, isa sa mga NTSB member at humingi siya ng pabor. Nais niyang i-per-schedule ang human simulation upang matapos na sila bago niya ilabas ang kanyang testimony. Nais niyang makita ang simulation mula sa pilotong tao at hindi sa computer dahil magiging magkaiba ang resulta nito. Kapag magkapareho ang resulta ay kusang magre-retire si Sully. Sinabi ni Larry na ito ay tungkol lahat sa timing at kaya niyang gawin ito kung hindi niya minadali ang landing. Bago ang hearing ay tinawagan ni Lori si Sully, umiiyak ito dahil natakot ito na kasama siya sa maaaring mamatay kung nagkamali siya. Pagkatapos ng tawag ay inayos ni Sully ang sarili at pumasok sa hearing room. Umupo siya at inumpisahan ni Charles ang hearing. Bilang request ni Sully ay ginawa nila ang simulation gamit ang parehong panahon, taas ng lipad at parameters ng bilis. Sa simulation ng piloto ay dumiretso sa runway pagkatapos ng bird incident at maayos na nakalapag. Gumawa ulit sila ng parehong senaryo sa Teterboro Airport subalit pareho ang resulta na maayos ang paglapag nito. Tinanong ni Charles ang piloto kung ano ang nais nilang gawin. Tinanong ni Sully kung maaari silang maging seryoso ngayon. Sinabi ni Sully na hindi niya inaako na ito ay pagkakamali ng tao dahil para sa kanya ito ay life and death situation at wala sa mga test pilot ang nasa pressure kagaya ng nangyari sa kanila ni Jeff. Walang nagbabala sa kanila na mawawalan sila ng dalawang engine sa mababang altitude at wala pang nangyaring ganito sa history. Dagdag pa ni Sully na ang mga piloto ay inutusan na bumalik sa airport pagkatapos ng bird strike. Hindi na dito isinama ang oras para sa analisis at paggawa ng desisyon. Tinanong rin niya kung ilang practice ang kanilang ginawa. Ang piloto na naglanding sa pangalawang airport ay nagkaroon ng 17 attempt bago nakuha ang tamang landing. Pumayag si Charles na iset ang paggawa ng desisyon sa 35 seconds at inulit ang simulation. Sa oras na ito ang parehong senaryo ay parehong hindi maganda ang kinalabasan. Ngayong nakita na nila kung ano ang maaaring mangyari at nagsuggest si Jeff na pakinggan na lang ang kanilang ginawa. Pinakinggan nila ang audio recording mula sa cockpit sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito ay lumabas si Sully at Jeff at sinabi niya ang kanyang palagay kay Jeff tungkol sa recording. Proud sila sa kanilang ginawa at ginawa nila ang pinakamagandang magagawa sa ganong sitwasyon at nailigtas ang 155 na buhay. Bumalik sila at pinatuloy ang hearing. Sinabi ni Elizabeth na ang kaliwang engine ay na-recover na. Ito ay lubhang nasira gaya ng sinabi ni Sully samantalang iginiit nila dati na ito ay gumagana pa.
Ang recording ay sapat na para mapatunayan sa board na ginawa ni Sully at Jeff ang tama. Matapos konsultahin ang mga eksperto ay sinabi ni Elizabeth na lahat ay maaaring humantong sa hindi maganda kung hindi si Sully ang piloto ng eroplano na yon. Hindi siya sumang-ayon, sinabi niya na si Jeff at ang flight attendants ang dapat nilang purihin sa landing na yon. Pati ang mga rescue workers na ginawa ang kanilang makakaya upang maayos na maalis ang mga tao sa eroplano. Inabot lamang sila ng 24 minutes upang ma-rescue ang lahat.